sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord mga kapatid. Welcome once again to our midweek Bible study. Purihin natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos Ama sa Langit na patuloy niya tayong pinagkakalooban ng pagkakataon na makarinig mula sa Kanya. So mga kapatid, tawagin na natin ang mga kasama natin sa bahay para sama-sama tayong makapakinig sa Kanya. But before anything else, tayo muna po ay manalangin. Thank you Lord. Glory, hallelujah. Dakilang Diyos Ama sa Langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang katapatan sa amin. Sapagkat palagi ay inyo kami pinagkakalooban ng mga gantong pagkakataon na makarinig mula sa iyo. Ama, dalangin namin ang gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu upang sa lahat ng aming sasabihin at gagawin ay pawang naayon sa iyong kalooban at nagbibigay luwalhati sa iyo. Kaya patuloy kong itinataas sa iyo ang mga gagamitin mo sa gabing ito mula sa music ministry, sa praise and worship, at sa magbibigay ng iyong mabuting balita, Panginoon. At ganoon din po ang aking mga kapatid na matamang nakikinig at patuloy at walang sawang nag-aabang ng Bible study na ito, Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng bukas na kaisipan at puso upang lubusan nilang matanggap ang pagpapala na nagmumula sa iyong mabuting balita. And again, Lord, may your name be glorified tonight. And we bring you back the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' mighty name we pray.
Amen. Okay, purihin ang ating Panginoong Diyos. Bago tayo magdiretso sa ating Bible study, may mga announcement po tayo mga kapatid. Malapit na po ang ating covenant meeting. Gaganapin po sa June 15, 2024, 1 p.m. onwards. Yan. At the City Garden Grand Hotel, Makati. All covenant members, active and inactive. O, active man kayo or inactive, are invited. So let us be reminded of our covenant with the Lord, mga kapatid. Ayusin natin yan at wala namang hindi naaayos pagka binigay natin sa ating Panginoon. So, at meron po tayong nalalapit na Life in the Spirit Seminar sa East. Gaganapin ho sa June 22, sa Saturday, alas 8 ng umaga, sa Worship Center sa St. Joseph. So, reminder lang po sa mga sasama sa CSM Summer Camp sa May 31, this Friday na po yan, 11 a.m. Start na po ng registration up to June 1. Saturday, and it's 12 noon ang check-up po at Angela's Leisure Farm and Resort in San Pablo City or Laguna. Meron po tayong contribution of 1,200 per head, inclusive na po ang food and accommodation. Kindly coordinate with your CSM teachers for more information. And pasensya na po, doon po sa mga hindi na po ma-accommodate kasi po na-reach na po natin yung limit ng attendance or nung hall na paggaganapan, hindi na po makakahabol. Kulang na po ang space ng ating seminar hall. Yan. Purihin ang Diyos at syempre hindi natin makakalimutan ng mga kapatid natin na nagse-celebrate ng special days, May 29, 2024. Happy birthday, Kuya Nandeng, Fernando Bartolome, of course, Sister Elizabeth Marasigan, Sister Hilda Bernardo, Sister Clarvel Toledo, yan, Brother Nathan Bonggolto, yan, anak ni Brother Ali, Sister Delia Kalinisan, Sister Lydia Villanueva, and Brother Cedric Hernandez. Yan. May 29, 2024. Happy birthday, brothers and sisters. Enjoy your day. Yan, thank you Lord. Okay, happy birthday and enjoy your day mga kapatid. So, let us prepare ourselves para magpuri sa ating dakilang Diyos. So, let's welcome our praise and worship team. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. At sa lahat po ng naaabot ng ating live stream, ayan. Kumusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Kumusta ang Comfy Family? Go forth! Let's go! Let's grow together in the service of our God. Revelations 19:16, Revelations 1:8, all Comfy family proclaim, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come, Jesus! Sa
Sama-sama po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko, kabutihan mo. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumidinig. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan. Pag-ibig niya ay walang hanggan sa aking buhay. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumidinig. Panalangin tinutupad, pag-ibig man ay pinapasan. Pag-ibig niya ay walang hanggan sa ating buhay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko, kabutihan mo. Ako'y mapalad, ako'y may Diyos na buhay, isang Ama at kaibigan ko tunay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah,
ka, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit at magpuri sa ating Diyos na buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagmamahal sa amin, Panginoon. Tunay, Panginoon, na wala kami maibabalik sa iyo, kundi ikaw ay pasalamatan. Bigay sa iyo ang pinakamataas na papurit parangal. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tanging sa'yo lamang, Jesus, ang dakilang pagsala. Hindi namin ito maaangkin, pagkat ito'y sa'yo lamang. Ikaw ay tapat at wagas sa iyong pagmamahal. Papuri at pasasalamat ang alay ko. Ang Diyos ang nagpapala, hindi niya tayo lilimutin. Pagpapala'y natatamo nitong bayan. Hinirang ang Diyos ang nagpapala, hindi niya tayo lilimutin. Pagpapala'y natatamo nitong bayan. Hinirang sa'yo lamang, Jesus.
dahilan. Wala kang katulad, Panginoon, sa iyong mga gawa. Para sa iyo ang dakila parangal. Ang Diyos ang nagpapala, hindi niya tayo lilimutin. Pagpapala'y natatamo nitong bayan. Hinirang ang Diyos ang nagpapala, hindi niya tayo lilimutin. Pagpapala'y natatamo nitong bayan. Hinirang. Karapat-dapat ka sa iyong kalwalhatian, buong kalangitan sa'yo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Karapat-dapat ka sa iyong kalwalhatian, buong kalangitan sa'yo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay, kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan.
Glory, hallelujah. Praise the Lord, glory to God. Purihin ang ating dakilang Diyos. Napakasarap na mag-umawit, magpuri, tumalon, sumayaw sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. And now, let's prepare ourselves. Sa tabi na ba natin ang ating Bible, notebook, ballpen, of course, marker, para habang tayo nakikinig, ay tayo ay nakakapagsulat. Na isusulat natin yung mga important words na binigay sa atin ng Panginoon para minare-review po tayo mga kapatid. So, nandiyan na ba yung mga kasama natin sa bahay para sabay-sabay tayo makinig at mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. And tonight, tayo ay nasa ating series na Epistle to the Hebrews by Paul at ipagpapatuloy po ang chapter 7. Okay, kaya i-welcome po natin ang aking co-minister and patriarch, si Minister Jonathan Bartolome. Let's welcome our brother. Magandang gabi po mga kapatid. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa lahat ng nakikinig dito sa Midweek Bible Study. Yan. Bago ako magpatuloy, binabati ko muna yung outreach na aking pinupuntahan dyan po sa San Juan, Laia. Babati ko na rin yung mga matatanda kasi lagi nag-aabangin mabati. Alam mo naman, pag senior, yan, thank you Lord. Nanay Berenes, Nanay Guring, Nanay Ating, yan, Sister Lydia, ayan, Sister Mersing and Persing. At lahat ng mga kapatiran natin dyan, yung ating mga awit na tatlo, yan, binabati ko rin kayo. Alam nyo na, kilala nyo na kayo. At thank you Lord that dito na po tayo sa pagpapatuloy sa Hebrews chapter 7. Ngayon po, dito naman po tayo sa verse 4 hanggang 10. Hayaan nyo pong basahin ko po sa inyo yung ating pag-aaralan. Dito sa verse 4 hanggang 10. Babasahin ko po sa Hebrews chapter 7 verse 4. Tignan ninyo kung gaano kadakila si Melchizedek. Ipinagkaloob sa kanya ni Abraham ng ating ninuno ang 1/10 bahagi na nasamsam niya mula sa Laban. Ayon sa kautusan, ang mga pare mula sa angkan ni Levi ay ibinigay ng karapatang kunin ang 10 bahagi ng pag-aari ng mga Israelita na kanilang mga kapatid, kahit ang mga ito ay mula rin kay Abraham. Si Melchizedek ay hindi kabilang sa lipi ni Levi, ngunit tumanggap siya ng 10 bahagi mula kay Abraham at pinagpala niya ang taong ito na pinangakuan ng Diyos. Nalaman ng lahat na ang nagbigay ng pagpapala ay higit na dakila kesa pinagpala. Ang mga Levita na tumanggap ng 10 bahagi ay may kamatayan. Ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kasulatan. Kaya't masasabi na rin na maging si Levi na tumanggap ng 10 bahagi ay nagbigay rin ng 10 bahagi sa pamamagitan ni Abraham. Sapagkat masasabing si Levi ay nasa katawan pa ng kanyang ninunong, si Abraham nang ito'y salubungin ni Melchizedek. Ito po ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Muli magamit niyo po ako bilang mouthpiece, Panginoon. Tulungan niyo po ako, wisdom, knowledge, understanding, anointing, ipagkaloob niyo po sa akin. Para lahat ng sasabihin ko, maunawaan ng aking mga kapatid at masapamuhay naming lahat. Maraming salamat po. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Yan. Pagpapatuloy po natin sa Hebrews chapter 7. Dito na po tayo sa verse 4 and 10. Ano po daw pong verse 4 and 10? Sabi dito, the change of our approach to God is clear seen in the superiority of Melchizedek priesthood.
Kaya sabi dito, ang pagbabago ng ating paglapit sa Diyos ay malinaw na nakita sa kahigitan ng pagkasaserdote ni Melchizedek. Dito, ipapakita ko po na sabi dito, paano ba siya naging superiority of priesthood. Pinakapunong pare. Meron po ako ditong ibabahagi sa inyo kung bakit po siya naging pinakapunong pare. Meron po ditong 5. 5 significant facts are mentioned. Consider how great this man was. Good. Consider how great this man was. Yan. Thank you, Lord. Una po, sabi dito, greater because Abraham tied to him. Abraham tied to him. Pag tinignan po natin, kahit si Abraham, the father of faith, sabi doon, siya ay nag-ikapo kay Melchizedek. Sabi dito sa Genesis chapter 14, verse 20, purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa inyo ng tagumpay at ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat kalaban. Kaya nakalagay po doon sa Genesis 14, kaya verse 20, na si Abraham ay nagbigay siya na kay ikasampung bahagi kay Melchizedek. Doon din po doon sa binasa natin, na makikita din po natin doon sa Hebrews chapter 7, verse 14, na makikita natin doon na pinatunayan sa Old Testament and sa New Testament, pinatunayan na si Abraham ay nagbigay ng ikasampung bahagi sa ating pinakapunong pare na walang iba si saserdoteng Melchizedek. Una pa lang po yan. Yung pangalawa, ito yung greater, because he had a special right to receive tithes. Sabi dito, greater because he had a special right to receive tithes. Mas meron siyang natatanging karapatang tumanggap ng ikapu. Pag tinignan natin, meron daw special right to receive. Ano tong special right to receive? Kasi, ito si Melchizedek, sabi dito, not based upon the law. Hindi siya batay sa batas. Kasi, si Aaron, siya yung punong pare, sabi dito, na inappoint ng ating Panginoong Kristo. Sabi, si Aaron, siya yung inappoint na, sabi doon, na maging punong pare. Sabi nga dito sa Bilang 18 verse 1, sinabi ni Yahweh kay Aaron, ikaw ang iyong mga anak na lalaki at ang lipi ni Levi ang may pananagutan sa lahat ng gawain sa toldang tipanan. Ngunit sa mga gawain ng pari, ikaw at ang inyong mga anak na lalaki lamang ang mga ngasiwa. Kaya pag tinignan mo, ano sabi dito? Special to receive tithes. Kaya pag tinignan, special right to receive tithes. Kasi, pag tinignan natin, si Aaron, siya yung, sabi dito, appointed na nilagay ng Panginoon na maging punong pare by the law. Pero, kaya nga may special, sabi doon, si Melchizedek, wala pang batas, high priest na siya. Kaya merong special right to receive. Kasi si Aaron, sabi doon, appointed by the law ng ating Panginoon. Pero si Melchizedek, sabi doon, wala pang batas,
high priest na, si Melchizedek. Yung pangalawa dito, sabi dito, not based upon descent or genealogy. Sabi, hindi batay sa pinanggalingan o yung genealogy. Genealogy, yung lahi. Kasi sabi doon sa Hebrews 7, doon sa binasa natin, doon sa verse 6, si Melchizedek ay hindi kabilang si lipi ni Levi. Ngunit tumanggap siya ng ikasampung bahagi mula kay Abraham at pinagpala niya ang taong ito na pinangakuan ng Diyos. Kaya sabi dito, meron siyang, pag tinignan natin, special right to receive kasi nung unang panahon, di ba, si Aaron ang pinagkatiwalaan. Kay Aaron ka lang, dahil lahi ni Aaron, kay Aaron ka lang magbibigay ng ikapo. Pero kakaiba to. Not based upon descent or genealogy. Parang pag tinignan mo, hindi lahi, pero nagbigay silang lahat. Bakit? Kasi wala pang priest, nandito na ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Pag tinignan natin dito, wala pang batas. Wala pang batas, high priest na ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya merong special right na pinakita dito kasi hindi base sa lahi o pinagmulan. In-appoint, wala pang batas, nandiyan na si Melchizedek. Kaya sabi dito, meron siyang right, special right to receive. Amen? Yung pangatlo, greater because he did the blessing. He blessed Abraham, the greater, blessed, lesser. Greater because he did the blessing. He blessed Abraham, the greater, blessed, the lesser. Higit na dakila dahil sa ginawa niya ang pagpapala. Binasbasan niya si Abraham, pinagpala ng mas malaki ang nakabababa. Kaya pag tinignan natin, sabi dito, ipinagpala, ibinahagi. Di ba nung dito sa may Genesis 14, 18 to 19, kaya na-bless kasi pag tinignan natin, ibinahagi niya. Doon sa verse 18 to 19 ng Genesis 14, dinalan siya ni Melchizedek, hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at alak at binasbasan. Pinagpala nawa, pagpalain ka nawa, Abraham ng kataas-taasan Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya sabi dito, kung bakit siya great, kasi ibinilis niya. Tapos, nagbigay din siya ng alak. Nagbigay din siya ng pagkain na dinala niya, tinapay at alak na dinala niya para maging handog, para pagbigay kay Abraham. Pag tinignan natin dito, kaya siya'y nakahihigit katulad ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon, kahit siya'y mataas, pero nandun, nagpakababa. Nandun yung pagkakapababa. Katulad nito si Melchizedek, di ba siya yung pinakapunong pare, pero nandun yung kababaan loob. Di ba, dinala ng tinapay, dinala ng alak, tapos hindi lang yun. Pinagpala niya pa, ibinilis pa niya si Abraham. Pag tinignan natin, ang mga punong pari lang ang may kakayanang mag-bless doon sa mga tao. Lalong-lalo na itong si Abraham, father of faith, si Abraham ay pinili ng ating Panginoon. Kaya pag tinignan natin, bakit nakaka-great? Kasi siya mismo ang nag-bless.
kay Abraham. At nandun yung kanyang kababaan. Pag tinignan po natin. O yung ilan na? Pang-apat, sabi dito. Greater because he was not mortal, but eternal. Sabi? Greater because he was not mortal, but eternal. This death is not recorded in the Bible. Yung kanyang kamatayan, walang record. Sabi dito, mas dakila dahil hindi siya mortal, kundi walang hanggan. Kasi bakit kamo walang record yung kanyang kamatayan? Doon sa binasa natin, doon sa verse 8, ang mga Levita na tumanggap ng ika-10 bahagi ay may kamatayan. Take note, may kamatayan. Ngunit, buhay si Melchizedek ayon sa ulatan. Kaya pag tinignan natin dito, kung bakit siya greater, kung bakit superiority of the priest, kasi sabi doon, walang kamatayan, pero merong panghabang buhay na pag tinignan natin dito. Ito pa, sabi dito, the author of Hebrew says that the Melchizedek is without father or mother, without genealogy, without the beginning of days or end of life. Kaya sabi dito, pang walang hanggan. Bakit kamo? Walang record. Wala siyang record na kung sino ang kanyang magulang, kung sino ang kanyang mga magulang, wala. Kung saan siya pinagmulan. Pag tinignan natin dito, walang simula hanggang walang wakas. Diba parang pag tinignan natin dito, si Melchizedek, kaya siya nakakahihigit na punong pari kasi he was not mortal but eternal. Sabi doon, hindi siya mortal, kundi walang hanggan na masasabi dito. At ito po, pag tinignan natin, yung panghuli po, yan, nasa pang-uli na tayo na makikita natin na 5 significant na pinakamahalaga kung bakit siya consider the great man o high priest, special superiority of the high priest. Yung panghuli, yung panglima, greater because all priests also tied to him. Greater because all priests who tied to him. Lahat ng pangapunong serdote, lahat ng punong saserdote ay nag-tied sila. Sabi dito, kay Melchizedek. Diba? Pag tinignan natin kung bakit siya greater. Kasi noong unang panahon, doon ka lang sa pinaka-high priest, magbibigay ng ika-10 bahagi. Pero bakit nakahihigit siya? Kasi lahat ng punong saserdote ay nagbigay na ika-10 bahagi kay Melchizedek. Bakit? Pag tinignan natin dito, di ba wala siyang pinagmulan? Di ba? Walang genealogy, walang father, walang simula, walang the beginning. Kasi pag tinignan natin dito kung bakit siya nakahihigit, Melchizedek, a type of sinasabi ng mga ibang scholars of the Bible, si Melchizedek daw ay ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Pag tinignan natin dito, bakit sinasabi ng mga scholars of the Bible? Kasi meron ako nabasa dito sa Book of Hebrews. Sabi,
where both Melchizedek and Christ are consider kings of righteousness and peace. Kaya pag tinignan mo, both consider king of righteousness and peace. Kaya pag tinignan mo, siya yung kinahihigit kasi siya yung type of Christ. Diba? Pag tinignan natin dito, lahat ng pare ay nagkaloob kay Melchizedek. Kasi si Melchizedek ikinonsider King of Righteousness and Peace tulad ng ating Panginoong. Patatunayan natin na sabi doon, siya yung righteous and peace katulad ng ating Panginoon. Dito sa awit 110 verse 4. Si Yahweh ay may pangako at ang kanyang sinabi, hindi magbabago. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kaya sabi doon, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Sa Old, eto sa tayo sa New, sa Hebrews chapter 5 verse 10. Minarapat ng Diyos na siya'y gawing pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Sabi, minarapat ng Diyos na siya'y gawing pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kaya pag tinignan natin dito, pinatunayan a type of Christ. Itong si Melchizedek, both consider king of righteous and is. Ito pa yung isa, ang huli. Sabi dito, sa Hebrews 6:20, si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging punong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kaya thank you Lord. Kaya nga sabi doon, superiority of the priesthood ni Melchizedek. Kasi siya yung type of Christ. Conclusion po, Melchizedek was a real historical king priest who served as a type for the greater king priest who was to come, Jesus. Kaya Melchizedek was a real, totoo, historical king priest who served as a type for a great king priest who was to come, Jesus. Kaya, thank you Lord na dito pinatunayan na si Melchizedek ay sabi dito a type of both consider kings of righteousness and peace. Yan. Thank you Lord. Dito po nagtatapos at abangan po natin sa susunod na linggo po yung kay Minister Sandy. Ito po yung sa kanya doon sa verse 11 ng Hebrews 7 hanggang 28. Ano sabi doon? The change of our approach to God is seen in Jesus Christ. Kaya dito po ako nagtatapos. Thank you, Lord. God bless you. Sige, pray tayo. Lord, maraming salamat sa napakagandang pribileho na pinagkaloob nyo. Thank you, Lord, na nakatapos na naman muli sa inyong aralin. Lord,
may pamuhay, may isang pamuhay. At thank you, Lord, kay Melchizedek na nakita namin ng kanyang pagiging high priest. Kaya siya yung pinaka-superiority of the high priest. Maraming salamat sa paggamit niyo po sa akin. In Jesus' name, God bless you. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2.